Kalingap Edu, itinatago pala ito. Pinaghahandaan na kaya ang pag-aasawa, ang buong detalye, sabay-sabay po nating alamin at pag-usapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo, Mapalundon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka lang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po natin supportahan si Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan at konting paunawa po kung maaari ay tapusin niyo muna ang kabuuang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. Guys, uwi na ang pugi. Salamat po. At salamat sa pagbisita. Next time ulit. Kung sakali libre ka next week, rin mo kayo sa mga Next week libre pa ako. Message ka na lang. Salamat sa pagbisita. Kung bisitahin sana eh. Sa Next week. message ka lang pag ano. Salamat po dyan. Ay yung ano mo, pinatrabaho mo na naman to dito. Meron unahin din, Bakod. para wala makapasok. Dito yan guys, sinurbiran niya yung pinagawa niya rito. Kaya ano, mayroon ng ano, doon, abot na sa likod oh. Building na yun. Dapat yan. Grabe. Sunod, nandyan na yung dalawa natin sakyan magkatabi. Ayun guys, ano, update lang, konting update. Ganun pa. Ay grabe. Bantay mo na ako yung mga trabaho doon. Di ako nakakakita. Salamat ha. Sige. Ingat lagi sa misyon. Ayun, napanood naman po natin mga kalingap na meron po palang ipinapagawa si Kalingap Edu doon nga po sa katabing lote ni JP Alibio. Nakita naman po natin na inuna yung bakod at sabi nga po ni Kalingap Edu ay para daw walang makapasok. At bukod po dito ay meron pong ipinapagawa si Kalingap Edu na tambayan na kubo doon nga po sa kanyang farm. At kung atin nga pong mapapansin ay napakalawak na lote ito. Talagang napakagaling din naman po ni Kalingap Edu. Talagang nag-e-invest siya. Inilalagay niya yung kanyang pera sa maayos na kakalagyan. At bukod po dito sa mga farm na to ay alam naman po natin meron pang in-invest si Kalingap Edu na hindi po natin alam. Kaya talagang pagdating sa pera ay talagang wais din itong si Kalingap Edu. Kung tutusin po talaga ay kayang-kaya ng bumuhay ni Kalingap Edu ng pamilya. Kaya sana ay makatagpo si Kalingap Edu ng babaeng makakasama niya habang buhay. Yun pong talagang partner in life. Yun talaga pong maiintindihan yung kanyang pag-charity, yung kanyang pag-vlog, yung kanyang trabaho. At ika nga po niya ay ready siyang mag-asawa. Basta po ay maiintindihan yung kanyang ginagawa, yung kanyang pag-vlog. At alam naman po natin talagang pag-charity vlogger ay talagang dapat maintindihan mo yung sitwasyon niya palagi na kailangan laging lumabas at maghanap ng matutulungan. At kailangan po talaga ni Kalingap Edu yung kanyang mapapangasawa ay malawak ang pangunawa. Sayang lang din at yung ating pong pinapangarap na makatuluyan ni Kalingap Edu ay parang wala na pong pag-asa na maging maayos pa sila at maibalik yung dati nilang tamis ng pag-ibig. Pero sabi ko nga po, saka na ako mag-move on pag po natapos na yung kanilang trip to Korea ngayong April. Talagang medyo umaasa pa po ako ng 10%
or 5% na baka sakaling maayos pa. Pero syempre, kung ano man ang desisyon ng dalawa ay irerespeto po natin at dapat nating igalang. At yun nga po mga kalingap, at kung mapapansin po natin ay talagang ginagawang busy ni Kalingap Edo yung kanyang sarili at araw-araw ay may pinupuntahan, araw-araw may ginagawa at talagang napakasipag ni Kalingap Edo. At parang medyo pumapayat na siya ng konti. Hindi naman po masyadong halata pero kung atin nga pong papansinin ay medyo pumayat siya ng konti lamang po. At siguro ito ay dala ng kanyang pag-move on. Bakit ko man babantayan yung kilos, di ba? Bakit ko man siya babantayan yung kilos niya? Kumbaga parang ano yan, buhay niya na yan, di ba? Personal life na. Hindi na tama yan. Nahirap yun. Kuya, proud ako kay Biel sa murang edad na naging matapang siya. Totoo yun. Ito ang ayaw nila kasing marinig. Ito yung ayaw nilang marinig na salita. Na sinasang-ayunan ko yung pagtatanggol kay Biancy. Doon sila nagagalit sa akin. Sinasabi nila akong trahidor. Diba? Sinasabihan nila akong trahidor. Kasi daw, dati naman daw na magkasama kami. Hindi man talaga ako sumasama sa kanya. Noon pa man. Hindi man ako sumasama. Magkakasama kami kay Kalinga Prab. O may vision kami. Or yung sa best of feeding, yun lang. Pero yung magsasama ako sa kanya bilang mag-scout, hindi ko pa na-try yung kahit kailan. No. Diba? Magkakasama kami kay Kalinga Prab noon. Pero sabihin nilang magkasama kami sa mga, hindi man personal lakad, hindi man. Nagkakasama kami sa mga mission. Like dati noon na may K-Boys on mission, yung magkakasama kami. Pero yung sariling lakad, hindi pa ako nakasama. Matagal na din akong sinasabihan noon niya sumama. Pero wala akong time eh. May sarili din akong lakad eh. Diba? May sarili din akong lakad na ginagawa. Eh, hindi din kami nakakapagsama. Na sinasabi nila yun ang namin sa akin na matagal daw kami nagsama sa mga lakad. Hindi man kami nagkakaroon. Tsaka yung ganito, hindi naman namin pinikwenta yun eh. Diba? Labas dito yung usapan bilang isang mga magkakaibigan. Kasi kahit man ano mang mangyari, magkakasama pa rin naman. Magkakaibigan naman kami. Ang issue kasi dito guys, yung pambabas nila kay Jansen. Diba? Yung pagbabas nila kay Jansen, hindi naman namin katanggap-tanggap. Diba? Yung hindi katanggap-tanggap. Ang gusto kasi nila, ipagtanggol ko yung mali. Mali nga, ipagtatanggol ko. Yun ang gusto nilang marinig. Tsaka natutuwa. Tumatawa daw ako pag may nambabas kay Edo. Yan ang gagawin ko. Iiyak. Ay, Jarrell Aldea, may galabisa. Siguro kung magkaroon siya ng closure, baka matahimik. Both side. Oh, totoo yan. Bilang sa isang mga manonood, syempre gusto din talagang malaman kung anong mga dahilan. Diba? Oh, kung anong dahilan. Mas kung magpapabor o magiging maganda yung paliwanag ni Eds, mas naigit. Kasi kung magiging pabor lang yung sasabihin niya sa kanya, siguro hindi papayag yung pamilya. Diba? Parang kung ang sasabihin niya ay kagandahan lang about sa kanya, hindi siguro mangyayari yun. Parang hindi approve yung magulang. Siguro kung ano yung gusto ng magulang na sabihin niya para ng pamilya nila Bians, kung anong gusto yung marinig. Kasi lahat ng ginawa lahat daw na ginawa ni Eds, alam ng magulang. So, hindi wala man kaming karapatan para alamin kung anong mga ginawa. Diba? Pero may mga iba kasi na, may mga iba kasing pinanghawakan si Biancy na pinaalam sa amin. Pero may mga kasi lang, sinabi pa sila kasi na na tawag dyan, may mas mabigat.